Target maging Kamanaba Hub para sa visa processing. Iba't ibang job opportunities inilapit sa mga Malabueño sa isinagawang in-house job fair na Malabon Peso. Ayuda sa mga kwalipikadong pamilya, patuloy na ipinagkakaloob sa ilalim ng AFLIP program. Mga programa para sa kabataan, pinalakas ng Boy Scout of the Philippines o BSP Malabon Council. Malabon City Police Station nanguna sa July 2026 Unit Performance Evaluation Rating sa NCR. Philippine Dental Association Malabon na Botas ipinagdiwang ang ika-49 founding anniversary. Kampanya laban sa professional squatters at squatting syndicates, pinaiigting sa Malabon. Bahay Pag-asa Malabon, binisita ng Japan Delegation para sa Juvenile Justice Program. Kabataang Potrero nagtagisan sa Season 2 Inter-Youth Sports Fest. Halos 1,000 pet bottles na kolekta sa Barangay Tugatog. Cleanup operation isinagawa sa iba't ibang bahagi ng Malabon. Malabon, nagpatupad ng rescue, evacuation at relief operations sa gitna ng habagat. Yan at iba pang balita tutukan sa Malabueños Weekend Report. Magandang gabi, itong Malabueños Weekend Report. Ako si Clarice Pagobo. At ako naman po si Roland Castillo. Umpisahan natin ang balitaan. Nagsagawang Malabon City Tourism and Cultural Affairs Office o CITICAO ng Visa Processing and Travel Readiness Orientation bilang bahagi ng planong gawing kamanabahabang lungsod para sa visa services. Narito ang aking report. Mas inilapit sa mga turista ang visa processing services sa Malabon, kasabay ng layunin ng lungsod na maging kamanaba hub para rito. Pinangunahan ng City Tourism and Cultural Affairs Office o CITICAO, katuwang ang VFS Global at Philippine Travel Agency Association o PTAA, ang Visa Processing and Travel Readiness Orientation para sa mga travel agency at tour operator. Tinalakay sa orientation ang visa application process, travel requirements at iba pang industry updates. Tourism is a collaborative industry, so for us to make it successful, it should be a work of not just an LGU, but it's also a work of both LGU and private sector. That's why we are here to bring all the stakeholders in Malabon, in Kamanaba area at least, and to provide services to the traveling public to make it more convenient for them, at the same time promoting the tourism in, of course, of Malabon. So that's the significant importance of this project. Sa pamamagitan ng partnership ng public at private sector, layunin ng programa na gawing mas accessible ang visa processing services para sa mga Malabueño at iba pang interesadong mag-apply ng visa mula sa mga karatig lugar. Kasi nilalapit natin yung access ng visa processing and securing travel documents sa mga hindi lang taga Malabon na gusto mag-travel, both local and foreign, but also within the Kamanaba area. We're so happy to host around 23 travel and tour operators and agencies here in Malabon dahil it gives them an opportunity to partner with us. Target ng CITICAO na hindi lamang maging one-time activity ang visa processing sa lungsod, kundi magkaroon ng regular na serbisyo ng VFS Global sa Malabon. Bukod kasi sa mas madaling access sa visa processing, inaasahang makikinabang din ang mga lokal na negosyo sa pagdami ng travelers na bibisita sa lungsod. Kabilang dito ang mga micro, small and medium enterprises, food establishment at iba pang tourism-related businesses. Kasabay nito, ipinakilala rin ng CITICAO sa mga travel stakeholders ang Malabon bilang tourist destination para maisama ang mga lokal na pasyalan sa kanilang travel itineraries. Dumalo rin sa aktibidad sina Mayor Ginny Sandoval at First Gentleman Ricky Sandoval bilang suporta sa pagpapalakas ng tourism industry sa lungsod. Samantala, para sa mga nais mag-apply ng visa, magsasagawa ng BFS Global on Wheels
Huwebes sa August 26 sa Malabon City Hall lobby mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Available ang visa application processes para sa 22 participating countries. Nagbabalita mula sa Malabon TV. Ako si Clarice Pagobo, kagapay sa impormasyon, aksyon at serbisyo para sa Malabon. Iba't ibang job opportunities ang inilapit sa mga Malabueño sa isiginawang in-house job fair ng Peso Malabon kasamang ilang partner companies. Narito ang report ni Abigail Malik. Dumagsa ang daan-daang job seekers sa isinagawang job fair na local recruitment activity ng Malabon Public Employment Service Office o Malabon Peso sa munisipyo ng lungsod sa pakikipagtulungan ng iba't ibang partner companies at recruitment agencies, kabilang ang Super Value Incorporated, SM City Grand Central, Miescor, Meralco, Sanford Marketing Corporation, Save More Market, at Smart Job Management and Employment Services na nag-alok ng iba't ibang trabaho sa mga aplikante. Kabilang dito ang mga bakanteng posisyon sa accounting, retail, sales, customer service, engineering, technical work, warehouse, driving at office administration at marami pang iba. Batay sa Statistical Performance Report System o SPRS ng Malabon Peso, hanggang ngayong ika-8 buwan ng taon, umabot na sa 32,681 job vacancies ang naitala sa kanilang mga isinagawang job fair. Sa bilang na ito, 31,051 o 95% ang para sa local employment, habang 1,630 o 5% naman para sa overseas opportunities. Kabilang naman sa mga na-hired on the spot sa isinagawang job fair ngayong araw, ang twin sister na fresh graduate mula sa City of Malabon University. Napakahalaga po siya kasi binibigyan ng opportunity yung mga students na graduates na hindi nakakapag-apply sa malalayong lugar. So, sobrang saya po namin kasi at the same time, after na matry namin yung lahat ng job fair dito sa Malabon, is na-hire on the spot na rin po kami. And I hope din po sana mas madami pa yung ganitong opportunity para rin po sa mga fresh graduate na mga walang work experiences or hindi kayang pumunta sa malalayong lugar. So sana mas marami pa po yung ganitong. Sa ngayon, mahigit 200 partner agencies na ang katuwang ng lokal na pamahalaan sa pagbibigay ng oportunidad sa mga residenteng naghahanap ng trabaho. Ayon sa Malabon Peso, magpapatuloy ang kanilang job fair at in-house interviews bago matapos ang taon. Para maging updated sa susunod na employment opportunities, i-like at i-follow ang official Facebook page ng Malabon Peso. Nagbabalita ako si Abigail Malik mula sa Malabon TV. Kaagapay sa impormasyon, aksyon at serbisyo para sa Malabon. Patuloy na nakakatanggap ng ayuda ang mga kwalipikadong pamilya sa ilalim ng Unified Package for Livelihood, Industry and Food and Transport o UPLIF program ng gobyerno. Narito ang report ni Abby Peralta. Patuloy ang paghahatid ng ayuda sa mga kwalipikadong pamilyang Malabueño sa pamamagitan ng UPLIF o Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport sa pamamagitan ng Government to Person o G2P Cash Assistance ng National Government. Layo ng programa na matulungan ang mga pamilyang poor at near poor na harapin ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at iba pang gastusin. Para sa Group 2, kabilang dito ang mga poor at near poor households na hindi tumatanggap ng regular na social protection assistance sa ilalim ng 4Ps at walang gutom program. Tatanggap ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng Group 2 ng 2,000 piso bawat buwan mula Hulyo hanggang Desyembre ngayong taon o kabuuang 12,000 piso sa loob ng 6 na buwan. Matapos matanggap ang unang manual na ayuda, isa sa ilalim ang mga benepisyaryo sa enrollment ng kanilang digital payment account para sa mga susunod na cash assistance. Ayon kay Mayor Jeannie Sandoval, malaking dagdag suporta ang ayudang ito sa mga pamilyang Malabueño upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, pagkain, transportasyon at iba pang gastusin. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan sa DSWD at iba pang ahensya upang matiyak na makarating ang mga benepisyo ng programa sa mga kwalipikadong Malabueño. Nagbabalita mula sa Malabon TV. Ako si Abby Peralta, kaagapay sa impormasyon, aksyon at serbisyo para sa Malabon.
Mga programa para sa pagpapaunlad ng kabataan, tinalakay sa 2026 Annual Council Meeting ng Boy Scout of the Philippines o BSP Malabon Council. Pagpapaigting ng mga programa para sa mga kabataan ang naging sentro ng 2026 Annual Council Meeting ng Boy Scout of the Philippines Malabon Council. Tinalakay sa pagpupulong ang mga inisyatiba na naglalayong mahubog ang mga kabataan sa disiplina, pamumuno at pagiging responsable. Kasabay ng taunang pagpupulong ang induction ng mga bagong halal na regular board members ng konseho. Inaasahang sila ang mangunguna sa pagpapatupad ng mga susunod na programa at aktibidad para sa mga batang scouts sa Malabon. Dumalo rin sa aktibidad si Malabon City Mayor Jeannie Sandoval na nagpahayag ng suporta sa mga programang nakatuon sa paghubog at pagpapaunlad ng mga kabataan. Bumisita naman sa Malabon ang mga kababaihan mula sa Zamboanga Peninsula bilang bahagi ng isang livelihood at disaster resilience program ng Philippine Red Cross National Headquarters. Nagbabalik si Abigail Malik. Malugod na tinanggap sa lungsod ng Malabon ang mga benepisyaryo mula sa Zamboanga Peninsula bilang bahagi ng programang Promoting Women's Access to Green and Circular Entrepreneurship and their protection against disaster in vulnerable communities of Zamboanga. Isinagawa ang proyekto ng Philippine Red Cross National Headquarters sa pangunguna ni Secretary General Gwendolyn Pang, katuwang ang Spanish Red Cross at Mother Earth Foundation. Layunin nitong palakasin ang kabuhayan ng mga kababaihan sa pamamagitan ng sustainable, green at circular entrepreneurship habang pinapaunlad ang kanilang kahandaan at katatagan laban sa kalamidad. Bumisita rin ng mga benepisyaryo sa tingi-tindahan sa Barangay Potrero, isang lokal na inisyatiba ni Kapitan Cheryl Nolasco na nagbibigay ng dagdag kabuhayan at oportunidad sa mga residente. Patuloy namang sinusuportahan ng mga programang nagbibigay kapangyarihan sa kabaihan, nangangalaga sa kalikasan at nagtataguyod ng mas matatag, sustainable at disaster resilient na komunidad. Nagbabalita ako sa Abigail Malik mula sa Malabon TV, kaagapay sa impormasyon, aksyon at serbisyo para sa Malabon. Mga programa para sa edukasyon at pangkalusugan tinalakay sa board meetings ng pamahalang lungsod ng Malabon. Mga programa para sa edukasyon at pagpapaunlad ng kakayahan ng mga kabataang Malabueño kabilang sa mga tinalakay sa CMPI Board of Trustees meeting. Pinangunahan ang pagpupulong para talakayin ang mahalagang usapin at mga plano para sa City of Malabon Polytechnic Institute o CMPI. Layunin ng institusyon na patuloy na makapagbigay ng abot-kaya at makabuluhang edukasyon at pagsasanay sa mga Malabueño. Samantala, nakipagpulong din ang pamahalang lungsod ng Malabon sa United Architect of the Philippines o UAP Hilaga Chapter sa kanilang courtesy call. Tinalakay ang mga oportunidad para sa pagtutulungan sa larangan ng arkitektura, pagpaplano at pagpapaunlad ng lungsod. Para naman sa kalusugan, isiginawa ang Health Promotion Committee meeting upang pag-usapan ng mga programa at hakbang para sa healthy lifestyle, disease prevention at mas maayos na access sa serbisyong pangkalusugan. Kasabay nito, tumanggap ang Malabon ng World No Tobacco Day Category Award sa Metropolitan Manila Tobacco Control Awards 2026. Pagkilala ito sa pagpapatupad ng mga programa at polisiya ng lungsod para sa isang smoke-free at vape-free na Malabon. Patuloy naman ang mga hakbang ng lungsod para mas mapalakas ang mga programang pangkalusugan at maprotektahan ng mga Malabueño laban sa epekto ng paninigarilyo at vaping. Nanguna ang Malabon City Police Station sa Unit Performance Evaluation Rating sa NCR para sa July 2026. Narito ang ulat ni Abby Peralta. Nanguna ang Malabon City Police Station sa Unit Performance Evaluation Rating para sa Hulyo 2026 sa hanay ng mga city police stations ng Northern Police District. Nakapagtala ito ng 79.089% sa pamumuno ni Police Colonel Kenneth H. Mission, officer in charge ng Malabon City Police Station. Patunay ang natamong pagkilala sa dedikasyon, disiplina at pagkakaisa ng buong hanay ng MCPS sa pagtupad ng kanilang tungkulin at paghahatid ng serbisyo sa mga Malabueño.
Pinuri rin ni Mayor Jeannie Sandoval ang tagumpay ng Malabon Police na sumasalamin aniya sa mahusay na pamumuno at walang sawang paglilingkod para sa kaligtasan at kapayapaan ng pamayanan. Patuloy namang pinagtitibay ng Malabon City Police Station ang kanilang pangakong maglingkod ng tapat, mabilis at nararamdaman ng mga Malabueño. Nagbabalita mula sa Malabon TV, ako si Abby Peralta, kaagapay sa impormasyon, aksyon at serbisyo para sa Malabon. Patuloy ang pagkukumpuni ng mga street lights sa iba't ibang lugar sa Malabon ngayong tag-ulan. Hindi alintana ang tag-ulan dahil tuloy-tuloy ang pagkukumpuni sa mga street lights sa iba't ibang bahagi ng Malabon. Kasama sa regular maintenance ang pag-aayos sa mga kable na nagsusupply sa kuryente sa mga street lights. Sa pinakahuling maintenance work ng Malabon City Engineering, 23 spans ng aluminum wires ang inayos sa 6 na lokasyon sa Lyugan, Longos, Maysilo, Tinajeros at Tugato. Habang 200-watt streetlights din ang kinumpuni sa Barangay Maysilo. Kabilang sa mga lugar na isinailalim sa regular maintenance ang Gov Pascual sa Barangay Lyugan, Tanigi sa Barangay Longos at Libertad Honrades sa Barangay Tugato. Samantala, inaksyonan din ang mga streetlight concern sa Bisita Corner Yanga sa Barangay Maysilo at Sosiego sa Tinajeros matapos i-report ng mga residente sa Text MJS. Patuloy namang minomonitor ng Malabon City Engineering ang mga streetlight concern sa iba't ibang bahagi ng lungsod lalo na ngayong tag-ulan. Maring i-report ang mga sirang streetlights at iba pang infrastructure concern sa Text MJS o gamitin ang Malabon Ahon 24/7 Alert App. Ipinagdiwang ng Philippine Dental Association Malabon na Botas Chapter ang kanilang 49 founding anniversary kasabay ito ng induction ceremony ng mga bagong opisyal. Nagtipo ng mga dental professionals mula sa Malabon at nabotas para sa naturang okasyon. Tampok sa pagtitipon ng kanilang mga programa at serbisyo para sa kalusugan ng mga residente. Kabilang din sa binigyang diin ang patuloy na pakikipagtulungan ng mga dentista sa komunidad para mapalawak ang access sa dental health services. Samantala, nagpaabot ng pagbati ang pamahalaang lungsod ng Malabon sa PDA Malabon na Botas Chapter sa kanilang anibersaryo at bagong pamunuan. Mas pinaigting ng Malabon City Task Force ang kampanya laban sa professional squatters at squatting syndicate sa Malabon. Narito ang balitang tinutukan ni Abby Peralta. Pinaiigting ng pamahalaang lungsod ng Malabon ang kampanya laban sa professional squatters at squatting syndicates sa pamamagitan ng Malabon City Task Force Against Professional Squatters and Squatting Syndicate. Pinangunahan ni Mayor Jeannie Sandoval ang pagtitipon na dinaluhan ng mga local government officials, mga kawani at kinatawan ng iba't ibang tanggapan ng Malabon City Government, kasama ang mga kinatawan ng PNP, mga opisyal ng barangay at iba pang kaugnay na tanggapan. Tinalakay dito ang mga hakbang laban sa iligal na pag-ookupa at pagbebenta ng mga lupang hindi naman pag-aari ng mga sangkot. Binigyang daan ni Mayor Jeannie Sandoval na dapat naaayon sa batas ang pagpapatupad ng mga hakbang habang napapangalagaan ang karapatan ng mga lehitimong residente. Layo ng kampanya na mapanatili ang kaayusan, maiwasan ang iligal na pag-ookupa at maprotektahan ang mga tunay na Malabueño. Patuloy naman ang paninindigan ng pamahalaang lungsod na itaguyod ang isang maayos, ligtas at makatarungang Malabon. Nagbabalita mula sa Malabon TV. Ako si Abby Peralta, kaagapay sa impormasyon, aksyon at serbisyo para sa Malabon. Mga programa sa rehabilitasyon ng kabataan ang pinag-aralan ng mga kinatawan mula sa Japan at partner agency sa kanilang pagbisita sa Bahay Pag-asa Malabon. Bumisita sa Bahay Pag-asa Malabon ang mga kinatawan ng Ministry of Justice ng Japan, Hogoshi Volunteers, Juvenile Justice and Welfare Council at Action Incorporated. Bahagi ito ng benchmarking at knowledge exchange para pag-aralan ng mga programa ng lungsod para sa children in conflict with the law. Kabilang sa mga ibinahagi ng Malabon, ang Community-Based Juvenile Intervention Facilitator System na kinikilala rin bilang Gabay Volunteers Program. Sa ilalim nito, sinasanay ang mga piling Malabueño bilang Gabay Volunteers na tumutulong sa paggabay, pagsubaybay at rehabilitasyon ng mga CICL at children at risk sa kanilang komunidad.
nagkaroon din ng palitan ng kaalaman at karanasan ng mga katuwang na ahensya tungkol sa community-based at residential intervention program para sa kabataan. Layunin ng pagbisita na matukoy ang mga epektibong pamamaraan na maaaring gamitin sa pagpapaigting ng juvenile justice at welfare programs. Pinangunahan ng City Social Welfare and Development Department ang pagbisita, katuwang ang JJWC at Action Incorporated kasama ang iba pang partner agencies. Nagtagisan sa iba't ibang palaro ang mga youth organization sa Barangay Potrero sa isinagawang Season 2 Inter-Youth Sport Fest. Hindi lang galing sa sports ang pinamalas ng mga kabataan sa Season 2 ng Potrero United Youth Organization o Puyo Inter-Youth Sport Fest. Sa iba't ibang palaro, na ipakita rin nila ang kanilang disiplina, sportsmanship at pakikipagtulungan. Naging pagkakataon din ng aktibidad para mas mapalapit ang mga kabataan mula sa iba't ibang youth organization sa Barangay Potrero. Kinilala sa pagtatapos ng Sport Fest ang mga manlalaro at mga youth organization na lumahok sa paligsahan kasama ang mga coaches, organizers at volunteers. Pinangunahan ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Potrero sa pangunguna ni SK Chairperson Eliza Alamo, katuwang ang mga Potrero United Youth Organization o PUYO ang aktibidad. Layunin ng Sport Fest na mahikayat ng mga kabataan na maging aktibo sa sports at magkaroon ng mga pagkakataon na malinang kanilang talento at mapalakas ang samahan sa komunidad. Halos 1,000 pet bottles ang nakolekta ng mga residente sa Barangay Tugatog sa isang waste collection activity sa kanilang lugar. Narito ang ulat ni Abby Peralta. Halos 1,000 pet bottles ang nakolekta sa Barangay Tugatog sa ilalim ng programang Sa Plastik na Basura, May Kita Ka. Umabot sa 14.65 kilograms ng plastik ang nakolekta, nakatumbas ng tinatayang 973 na piraso ng 500 ml na PET bottles. Imbis na itapon na ipagpalit pa ng mga residente sa pera ang kanilang nakolektang plastik, kabilang ang PET bottles, takip, ring at label. Sa ganitong paraan, nakakatulong ang programa sa pagbawas ng plastic waste habang nabibigyan din ng dagdag kita ang mga residenteng nakikilahok. Mahalaga ito lalo na ngayong tag-ulan dahil ang mga plastic na napupunta sa mga kanal at daluyan ng tubig ay maaaring magdulot ng pagbara at magpalala ng pagbaha. Pinangunahan ng City Environment and Natural Resources Office o CENRO kasama ang Barangay Tugatog ang aktibidad upang hikayatin ang mga residente na wastong maghiwalay at ipagpalit sa halaga ang mga plastik na maaari pang mapakinabangan. Sa pangunguna ni Mayor Jeannie Sandoval, patuloy na isinusulong ng pamahalaang lungsod ang mga paraan para sa wastong pamamahala ng basura, kasabay ng pagbibigay ng dagdag na pagkakakitaan sa mga Malabueño. Nagbabalita mula sa Malabon TV, ako si Abby Peralta, kaagapay sa impormasyon, aksyon at serbisyo para sa Malabon. Kasunod ng mga pag-ulan, tinutukan ng City Environment and Natural Resources Office o CENRO ang paglilinis sa mga kalsada at paligid sa iba't ibang bahagi ng Malabon. Narito ang report ni Abigail Malik. Sa kabila ng pabago-bagong panahon, tuloy-tuloy ang paglilinis at pangongolekta ng basura sa buong Malabon upang maiwasan ang pagbabara ng mga kanal at daluyan ng tubig, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Umabot sa 620 hanggang 630 kubiko metro ng basura kada araw ang nakokolekta sa lungsod, katumbas ng halos 25 metrong swimming pool. Mahigit 50 ikot kada araw naman ang ginagawa ng mga garbage collection truck sa iba't ibang barangay. Kabilang sa mga nalinis at nahakutan nitong nagdaang linggo ang Barangay Tanyong, Katmon, Tunsuya, Santulan, Tugatog at Longos. Patuloy din ang paglilinis sa Pinagsabugan Creek sa Barangay Longos, kung saan may mga basurang naiipon dahil sa pagtaas ng tubig at malakas na agos. Sa mga lugar na hindi kayang pasukin ng malalaking sasakyan, nakikipagtulungan ang Sentro Malabon sa mga barangay gamit ang mga kariton upang matiyak ang tuloy-tuloy na pangongolekta. Sa pangunguna ni Sentro OIC Mark Messina at sa pamumuno ni Mayor Jeannie Sandoval, patuloy ang hakbang para sa isang malinis at ligtas na Malabon.
Ngunit kailangan din ang pagkakaisa ng bawat Malabueño, itapon ang basura sa tamang lalagyan at sa itinakdang oras upang makatulong sa pagpapanatili ng malinis at ligtas na lungsod. Nagbabalita ako si Abigail Malik mula sa Malabon TV. Kaagapay sa impormasyon, aksyon at serbisyo para sa Malabon. Iba't ibang hakbang naman ang isinagawa ng pamahalaang lungsod ng Malabon bilang tugon sa patuloy na pag-ulan dulot ng habagat nitong mga nakaraang araw. Kasabay ng tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat, agad na kumilos ang iba't ibang tanggapan ng pamahalaang lungsod ng Malabon para tugunan ang mga pangangailangan ng mga residente. Kabilang sa mga isinagawa ang patuloy na monitoring sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng pagtaas ng tubig. Gayon din ang pagmamonitor sa Tulyahan River at iba pang daluyan ng tubig. Nagsagawa rin ng preemptive evacuation sa ilang barangay bilang paghahanda sa posibleng paglala ng sitwasyon. Inihanda at binuksan ang mga evacuation center para sa residenteng kailangang lumikas. Nakaantabay din ang mga responder at rescue teams para sa mga emergency at iba pang insidente. Samantala na mahagi rin ng relief goods ang pamahalaang lungsod sa mga residenteng naapektuhan ng pag-ulan. Personal na nagtungo si Mayor Jeannie Sandoval sa mga evacuation center upang manguna sa pamahagi ng tulong at alamin ang mga pangangailangan ng mga residente. Tuloy-tuloy din ang clearing at cleanup operation sa mga kalsada at paligid, kabilang ang pagtatanggal ng mga basurang maaari magbara sa mga kanal at daluyan ng tubig. Mananatili namang nakaalerto ang mga kaukulang tanggapan ng lungsod para sa patuloy na monitoring, emergency response at pagtugon sa pangangailangan ng mga Malabueño. At yan ang mga balitang tinutukan ng Malabon TV ngayong linggo. Para manatiling updated sa mga kaganapan at programa ng lungsod, i-like at i-follow ang aming official Facebook page. Ako po si Clarice Pagobo. At ako naman po si Roland Castillo. Kagapay sa impormasyon, aksyon at serbisyo para sa Malabon.